So kung ikaw, ordinaryong Pilipino ka at sasabihin mong wala akong pakialam sa usapin ng West Philippine Sea, parang hindi naman na siguro nagkulang ang gobyerno, no, to remind you or to for every Filipinos to understand kung ano ang ginagawa natin dito. Para sa akin, those Filipinos who are saying na wala silang pakialam sa West Philippine Sea, they better check kung ano talagang tinitindigan nila, no? Or they still care for the Philippines as a country. Every time I have interviews, I always highlight the fact na it is important for us, no, na maglagay tayo ng ating mga politiko sa Senado, sa Kongreso, at sa local government units na mga politiko na ang pinipili Pilipinas. Hindi pro-China at higit sa lahat, susuportahan si Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa pagtindig niya sa laban natin sa West Philippine Sea. Mga nakaraang eleksyon, ang West Philippine Sea hindi naman na pag-uusapan bilang isang batayan kung boboto ka ng kandidato. Pero ngayon, 8 for every 10 Filipinos na ang nagbigay ng kanilang statement, no, na susuportahan nila ang mga kandidato na tumitindig para sa laban natin sa West Philippine Sea. Mapa Luzon, Visayas, Mindanao, alam natin kung gaano tumaas ang bilang ng mga kababayan natin who are really supportive of our fight in the West Philippine Sea. Para sa akin, yung mga photos and images and videos na inilabas natin sa media allow the Filipino people to understand at maramdaman nila mismo kung ano ang pinagdaraanan ng ating mga sundalo, ng ating Armed Forces of the Philippines at ng Coast Guard sa pagtataya ng kanilang buhay sa pagtindig sa laban sa West Philippine Sea. Nakaka-relate ang ating mga kababayan pagdating sa hirap na pinagdadaanan nila every time that they are being bullied. Kung meron tayong mga kongresista o senador na nailuklok na pro-China, baka mahirapan tayong ipasa ang Philippine Maritime Zones Act, no? Kung saan i-define natin saan ang ating baseline, saan ang ating territorial sea, and our extended exclusive economic zone and continental shelf, no? Kung ang mga mambabatas natin ay pro-China, baka first reading pa lang yan, may isang tabi na. Secondly, it is important for us to elect these members of the legislative branch dahil sila ang nagpapasa ng budget natin annually. Kung ang maipuposisyon natin dito ay pro-China, baka hindi na nila suportahan ang modernization ng Armed Forces of the Philippines or even the capability development ng Philippine Coast Guard. Or better yet, yung annual budget na lang ng Coast Guard, no? Baka we will be surprised, ibagsak nila ang pondo ng Coast Guard dahil sa paniniwalang it doesn't make sense kung susuportahan ng West Philippine Sea. Ganito kahalaga